Shalom Aleichem mga kapatid. Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon, the Gospel of today, na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. It's Saturday here in the Philippines. Okay, so binabati natin yung ating mga mentor, mga masugid na kasama na magigiting na lingkod ng Panginoon. Si Brother Joseph John Quijano, si Kuya Romy Nunez, mga Batikan na veterano, at saka si Mystery of Faith, at iba ko natin kapwa Katoliko na nakakasama natin palagi. So, Shalom sa ating lahat sa pinagpalang araw ng Sabado. Okay, before we will start, let us pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. We praise you and we thank you, Lord, for your goodness and mercy for us, for giving us new life, for taking care of us this past week. Thank you for keeping us safe, for giving us your protection and your blessings. And this morning, we thank you for this another life that you have given to us, this your blessings and the blessings to be received yet from you. I thank you for giving us new opportunity, new blessings, a new life, and another day that you had given added to us this day. We entrust you this day as we study your word, and let your word penetrate in our hearts and our minds. And may your words and our hearts be like a fertile soil that will receive your word, and it will grow in us, and it will have our fruits, and it will have a harvest in our lives. We entrust you this day, and we are claiming your word in 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 5. For the weapon of our battle are not of flesh, but are enormously capable of destroying fortresses. They will destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God. To you we bring the glory, honor, and praise in the name of the Lord Jesus Christ, with the Holy Spirit that reigns with you forever and ever. Amen. Then in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Gusto lang mga kapatid. Okay. So the gospel of the day is still a continuation of the gospel of yesterday, taken from the gospel according to St. John chapter 14, verses 7 to 14. Glory to you, Lord. If you know me, then you will also know my Father. From now on, you don't know him and have seen him. Philip said to him, Master, show us the Father, and that will be enough for us. Jesus said to him, Have I been with you for so long a time, and you still do not know me? Philip, whoever has seen me has seen the Father. How can you say, Show us the Father? Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? The words that I speak to you, I do not speak on my own. The Father who dwells in me is doing his works. Believe me that I am in the Father and the Father is in me, or else believe because of the works themselves. Amen, amen, I say to you, whoever believes in me will do the works that I do, and will do greater ones than this, because I am going to the Father. And whatever you ask in my name, I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything of me in my name, I will do it. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, ang tagpo nito, ang context nito mga kapatid is it was during the Last Supper, na noong Last Supper ay diniscuss ng Panginoon ito mga bagay nito, at yun nga, nag-umpisa siya dun sa
sa sinasabi niya na, "Do not let your heart be troubled. Believe in God and believe also in me." And then, sinabi ng Panginoon na kahapon, na pag-usapan din natin, na sabi niya dito sa verse 6, sabi niya, Jesus said to him, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." Then sa verse 7, "If you know me, then you will also know my Father. From now on, you do know him and have seen him." Philip said, "Master, show us the Father, and that will be enough for us." Jesus said to him, "I have been with you for so long time, and you still do not know me, Philip? Whoever has seen the Father, whoever has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father?" So kung pagtagniin natin mga kapatid yung banal na kasulatan at itong sinasabi ng Panginoon dito sa Ebanghelyo ni San Juan, makikita natin na talagang ipinapantay ng Panginoong Hesukristo ang kanyang sarili sa Diyos Ama. At hindi pwede natin na kapag magbasa tayo ng Bible, ay isolate natin yung ibang parte ng mga verses sa Biblia. Kinakailangan, kapag magbasa tayo ng Biblia, kinakailangan tinatawag natin na intindihin natin ang Biblia in its entirety. Hindi natin pwede piliin lang kung ano yung paniniwalaan natin. Parang hindi natin pwede i-disregard yung iba. Hindi natin pwede paglaban-labanin yung mga talata sa Biblia. Sapagkat ayon nga doon sa Dei Verbum, sa document ng simbahan, na yung Dei Verbum or Divine Revelation, sabi nga doon sa document ng simbahan, isa sa reason why we believe that the Bible is the Word of God is because of its unity. So therefore, hindi natin siya pwede paglaban-labanin, mga kapatid, na katulad nung ginagawa ng iba. So, halimbawa, sasabihin na ang example nun ay yung binabanggit na natin palagi at binabanggit na ng iba palagi, na kapag magbasa sila ng Biblia ay tila baga or talagang pinagkukontra nila. Halimbawa, i-quote nila yung John chapter 8 verse 40. Pero disregarding many other passages in the Gospel of John, even the very prologue of Saint John, doon sa John chapter 1 verse 1 to 3 at saka sa verse 14. So hindi natin siya pwedeng ganun. Hindi natin pwedeng gagawin yung ganun. Kasi ang banal na kasulatan ay mayroon tinatawag na unity. Because ang pinaka-author ng banal na kasulatan is God Himself. That is why hindi ito dapat magkontrahan or hindi ito nagkukontrahan. Kasi isa yung author, siya yung gumawa nito, siya yung may dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng banal na kasulatan. So hindi pwede na magkontra-kontrahan kasi isa yung pinagmulan, mga kapatid. Kung minsan, if it seems to be contradicting sa banal na kasulatan, it is not because of the Bible, but it is because of our understanding, mga kapatid. Yan. At kung minsan, kung bakit it seems na parang contradiction, it takes humility, mga kapatid, yung kababaang loob na yung pag-intindi natin banal na kasulatan, hindi natin pwede pairalin yung sarili nating kaalaman, mga kapatid. Kinakailan matuto tayo yung magpakumbaba. Katulad dito sa sinasabi ng Panginoon, makikita natin kung babasahin natin yung the entire chapter na ito, nagpasimula nga siya dito sa John 14 verse 1. Believe in God and believe also in me. So dyan pala makikita na natin na kung ano yung pagsampalataya natin sa Ama ay dapat ganun din, equal na pagsampalataya natin sa Panginoong Kristo. At makikita natin dito na sinasabi ni Filipe, na sabi dito sa verse 7, sabi ng Panginoon, sa verse 7, "If you know me, then you will also know my Father. For now on you don't know him and have seen him." Philip said to him, "Master, show us the Father, and that will be enough for us." Jesus said to him, "Have I been with you for a long time, and you still do not know me, Philip? Whoever has seen me has seen the Father.
How can you say, show us the Father? So makikita natin na yung sinasabi na itong part na ito, kung intindihin natin, kung titingnan natin, ay makikita natin doon na sa Hebrew chapter 1 verse 3, yung magdagdag ng linaw doon dito sa binabasa natin ngayon. Doon sa Hebrew chapter 1 verse 3, di ba sinasabi doon, ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Di ba, mga kapatid? Hindi lamang iyan. Bago pa man tayo pumunta rito sa ibang mga passages sa Bible, makikita natin na sinasabi na doon ng Panginoong Jesucristo na sabi niya sa John chapter 10 verse 30, ako at ang Ama ay iisa. Di ba? Yun sinasabi niya, ako at ang Ama ay isa. So, kung pagsama-samahin natin, kung pagtagni-tagniin natin, ay ipinapakilala talaga ng Panginoong Jesucristo ang kanyang sarili bilang Diyos. Mga kapatid. At hindi lamang iyan, hindi mo pwedeng panghawakan yung sinasabi doon sa John chapter 8 verse 40 without understanding the entire gospel based sa writing ni St. John. Yan, mga kapatid. And then, ito yung Hebrew chapter 1 verse 3. Then pagkatapos dun sa Hebrew chapter 1 verse 8, makikita natin doon na yung chapter 1, ang nagsasalita doon is the Father. And then pagdating doon sa verse 8, makikita natin doon na sinasabi niya, tinawag ng Ama ang anak bilang Diyos. Basahin natin mga kapatid. Sa Hebrew chapter 1 verse 3, kahit buksan niyo po sa Bible niyo, yung Bible nyo, buksan nyo po. Yung kayo mismo magbasa. If you are restricted to do the readings of the scripture, then something wrong with that, mga kapatid. Sa atin, sa Catholic Church, ay hindi tayo pinagbabawalan na magbasa ng Biblia because we are being encouraged to read the Word of God. At kapag meron tayong hindi naintindihan, ay pwede tayo magtanong sa ating mga kabarian. Kasi ang mga kabarian natin, pinag-aralan nila yan yung context, historical background, yung literary form, yung lahat yan, yung pag-intindi sa Bible, yung paraan para maintindihan sa Bible. Hindi mo siya pwede basahin na parang nagbabasa ka lang ng comics. Kaya dito sa Hebrew chapter 1 verse 8, sinabi ang nagsasalita dito, kung babasahin natin, dito sa Hebrew chapter 1 is the Father. Sabi dito sa verse 8, di ba sa verse 3, binanggit na natin kanina. Sinasabi dito sa verse 3, ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. See, mga kapatid, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamagitan ng kanyang mga pangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. So kung ano daw ang Diyos, gayon din ang anak. Okay? Kaya nga, maintindihan natin yung sinasabi dun sa John chapter 10 verse 30, ako at ang Ama ay isa. At maintindihan din natin dun sa Hebrew chapter 1 verse 3, sapagkat ang anak ang maningning na sinag. Sapagkat kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. So dito sa John chapter 14, maintindihan natin that the Lord Jesus Christ really equating Himself with the Father. As a matter of fact, mabasahin natin yung John chapter 8, saka sa John chapter 10, babatuhin sa ng mga Hudyo. Bakit? Sapagkat ano sabi ng mga Hudyo? Sapagkat ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos. Gayong ikay tao, sabi nila. So, ang mga Hudyo, ang pagkilala nila sa Panginoong Jesucristo ay tao lamang. So, pero kung titingnan natin, ang sinasabi ng banal na kasulatan, doon sa John chapter 1, na ang Panginoong Jesucristo ay hindi tao lamang, kundi nagkatawang tao. Nagkatawang tao siya. Ibig sabihin, bakit kinakailangan niya magkatawang tao?
Kasi Diyos siya, naging tao, nagkatawang tao, naging laman. Yung sinasabi sa John chapter 1 verse 14. And then isa pa na para i-relate natin dito sa Ebanghelyo ngayon, kayong bakit nasabi ito ng Panginoon, John chapter 7 verse 14, ang Ebanghelyo, basahin niyo mga kapatid. Pagdating dito sa Colossians chapter 2 verse 9, ito yung Bible ko, more than 10 years na to, 15 years na yata itong Bible ko, mali. Medyo nasira lang mga kapatid kasi na laki yung panghinayang ko na kunan ng aso. Dito sa Colossians chapter 2 verse 9 mga kapatid. Okay. Ito medyo maliit kasi ang sabi rito. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y naging tao. So you see? Sa Colossians chapter 2 verse 9 mga kapatid, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya'y naging tao. So naging tao, pag sinabing naging tao, pag ginamit yung term na naging tao, ay ibig sabihin, he has other nature prior to it, mga kapatid. At ano yung kanyang kalikasan? Yun nga ang sinasabi sa John chapter 1 verse 1 to 3. Ano sinasabi doon? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He, take note of the word pronoun he refers to the Word. He was with God in the beginning, and without Him, nothing is created. Without Him, nothing is created. Then sa verse 14, ang sabi ni St. John, and the Word became flesh and dwelt among us. Dwelt among us. Kaya, kung babalikan natin yung prophecy sa Isaiah chapter 7 verse 14, sinasabi doon na maglilihi ang isang dalaga, ang isang birhen, at pangangalanan mo siyang Emmanuel. Kaya pala Emmanuel, kasi siya ay nakipamayan sa gitna natin. Yung sinasabi sa John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we saw His glory. Kanyang kalwalhatian, at nakita namin ang kanyang kalwalhatian. Kaya pala sinabi doon sa Isaiah chapter 7 verse 14, sa prophecy, sa Messianic prophecy, na maglilihi ang isang dalaga o isang birhen at pangangalanan mong Emmanuel. Kaya pala Emmanuel, sapagkat ang kahulugan ipinaliwanag doon sa Matthew chapter 1 verse 21 to 23 na ang sinasabi na ang kahulugan ay kasama natin ang Diyos. Bakit kasama natin ang Diyos? Kasi nagkatawang tao siya. Sa John chapter 1 verse 14, nagkatawang tao. At yun nga, yung Luke chapter 1 verse 26 to 39 at saka yung sa Matthew chapter 1 verse 21 to 23 is ipinahayag kay Maria at kay San Jose yung katuparan ng pagdating or katuparan ng propesya sa Isaiah 7 verse 14, mga kapatid. Kaya nga itong Isaiah 7:14, sinusuportahan din ng dala 2 chapters away from Isaiah chapter 7 verse 14. Sinasabi dito mga kapatid, tignan to, sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, walang hanggang ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Walang
ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. So you see? So, kaya nga kung yung term doon, nabanggit din natin kahapon, yung term, di ba? And the Word became flesh and dwelt among us. Di ba, binanggit din natin kahapon na noong ipinahayag ni San Pedro kung sino ang ating Panginoon Kristo, sinabi ng Panginoon sa kanya, for flesh, blessed art thou, Simon, for flesh and blood has not revealed this to you. For flesh and blood. Ibig sabihin, hindi ito inihayag ng tao sa iyo. Kaya nga yung sinasabi sa John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh. Ibig sabihin, naging tao ang salita. Nagkatawang tao at namayan sa piling natin. He dwelt among us. So pinapatunayan kaya pala yung Emmanuel na yun. God with us. Kasi nagkatawang tao ang ating Panginoong Kristo. Pero sa kanyang pagkakatawang tao, sinasabi ng Colossians chapter 2 verse 9, mga kapatid, ang sinasabi sa Colossians chapter 2 verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya'y naging tao. You see? Kaya nga, iyon din yung sinabi kanina sa Hebrew 1 verse 3. Ang anak ang maningning na sinag, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din. Ang anak. Of course, may mga tao katulad ni Arsenal na kapag kinikilala natin ang Diyos, ang anak ay Diyos, ang Espiritu Santo ang Diyos, ay tatlo na. So yung alam nila kasi na mathematics, addition lang. Mga kapatid. Ano kung gagamitin ng Panginoon na mathematics is multiplication. 1 times 1 times 1 times 1 equals 1. Bakit lagi na lang addition yung alam mo? Hindi natin pwede i-contain ang Diyos sa mathematics. Hindi natin siya pwede ikulong sa mathematics. Hindi natin siya pwede ikulong sa human invention. Because His wisdom is far beyond our wisdom. Bakit lagi niyong ginaganon? If Isaiah 55 verse 8 and 9 ang sinasabi dito, mga kapatid, kaya hindi natin pwede ikulong ang Diyos sa kaisipan natin, sa kaalaman nating mga tao. Sabi dito sa Isaiah 55 verse 8 and 9, ang wika ni Yahweh, ang aking isipan, di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan. Kung paanong ang langit higit na mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Kaya hindi mo pwede sabihin na 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals 3. O, di ba? Kahit yung Matthew 28:19, sa Great Commission, nung sinabi ng Panginoon, go ye therefore to all nations, baptizing them in the name. Singular yung ginamit na name. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe whatever I have commanded you. So, di ba hindi ginamit yung in the names of the Father, the Son, and of the Holy Spirit? Name ang ginamit. Yung parang katulad sa atin, sa Pilipinas, nagkataon din na ang bansa natin, isang bansa natin, right? Pero there are 3 big islands. Luzon, Visayas, at Mindanao. Ilan ang bansa natin? 3 o isa? Isa. Diba? So hindi natin pwede kulong ang Diyos sa pamagitan ng any mathematical formula, any human invention, because His wisdom is beyond sa wisdom ng tao. Yan sinasabi sa Isaiah 55:8 and 9. Kaya nga meron dito sa 1 Corinthians chapter 1. Kapatid, punta na 1 Corinthians chapter 1. Sinasabi rito, verse 25.
sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungan higit kaysa lahat ng karunungan ng tao. At ang inaakala na namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. So you see? So hindi natin siya pwede ikulong. Hindi natin siya pwede ikulong sa, God bless you, Le. Hindi natin siya pwede ikulong sa mga any human invention na mathematical formula. Parang katulad nung isang kwento raw, ay si San Agustin naglalakad sa baybayin ng dagat, na seashore. While walking in the seashore, nakita ni San Agustin yung bata na gumagawa ng maliit na balon. At ang sabi niya sabi ni San Agustin, "Bata, anong ginagawa mo?" Sabi niya, "I am creating a balloon." Sabi niya, "I am creating a well na sapagkat dadalhin ko rito yung tubig ng dagat." Sabi ni San Agustin, sabi niya, "No, there is no way, bata." Sabi niya, "There is no way na yung kabuuan ng tubig ng dagat ay ilagay mo dyan sa maliit na balon mo." Then later on, nagkaroon ng realization si San Agustin na ganun din. The same with God. Hindi natin siya pwede i-contain, hindi natin siya pwede ikulong sa napakaliit nating utak, mga kapatid. Yung human wisdom natin is limited. Okay? Ayan, mga kapatid. How can we deny Jesus is God if God Himself, the Father Himself, call Him God? Sa Hebrew chapter 1 verse 8, ano sinasabi dito? Basahin niyo yung buong konteksto ng Hebrew, mga kapatid. Umpisan niyo sa verse 1. Sa Hebrew chapter 1 verse 8, ang sabi rito. Okay. Verse 6, mga kapatid. Umpisa natin sa verse 6 para maintindihan natin. "At nang suguin ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos." So you see, even the angels ay inuutusan silang sambahin ang Panginoong Jesucristo. Much more, yung mga anghel nga pinapasamba ng Ama sa anak. Much more tayo, mga kapatid. Then, tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya, ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod. Verse 8, ngunit tungkol sa anak, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya. Sino niya ito? Sino ang niya na sinabi niya? The Father, ang Ama. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Thy throne, O God, is forever and ever. Thy throne, O God. Of course, sa ibang sekta, sa isang sekta dito sa Pilipinas na ginawa na itinatag dito sa Pilipinas, ang naghanap sila, nakakita sila ng translation. Ang alam niyo, ang translation na nakita nila, para lang nila matakasan ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Ang nakita nilang translation is, Thy throne is God. Thy throne is God. Forever and ever. Pero kung titingnan natin dito, ang Diyos ang iyong luklukan. O kung isali natin sa Tagalog, ang Diyos ang iyong luklukan. Pero kung makita natin dito, sa part mismo nitong Hebrew chapter 1, mga kapatid, ang sinasabi dito,
Sa Hebrew chapter 1 verse 3. Ang anak ang maningning na silag ng Diyos sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pagitan ng kanyang makapangyarihang salita pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan. Siya ay lumuklok sa kanan ng Diyos. Hindi niya niluklukan ang Diyos. Hindi niya niluklukan ang Diyos. At the same time, mga kapatid, itong parallel ng Hebrew chapter 1 verse 8, kasi may mga sekta nga dito sa Pilipinas na itinatag dito sa Pilipinas na ang tinatakasan nila, pilit nilang tinatakasan ang pagka-Diyos ng Panginoon Kristo. Kaya ang ginawa nila doon sa Ama, ginawang luklukan ng Panginoon Kristo. Try to imagine. Samantala dito sa parallel ng itong Hebrew chapter 1 verse 8, dito sa Psalm 110, mga kapatid, dito sa Psalm 110 verse 10, mga kapatid, sinabi ni Yahweh, sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko. Kasi dito sa prophecy pa lang, hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko pagkat iyong matatalo. Ang sabi dito sa prophecy pa lang, sa Psalm 110, maupo ka sa kanan ko. Kaya nga, kahit sa profession of faith natin sa Catholic Church, diba, sa Apostles' Creed, He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father Almighty. Hindi niya niluklukan ng Ama. Kapatid. Kaya nga, kung titignan natin, siguro niluloob talaga din ng Panginoon nito, parang actually, kung ako parang ang topic is paulit-ulit lang The divinity of Christ. Kasi may mga tao na araw-araw, umaga, tanghali, gabi, ay sinasabi nila na tao lamang ang Panginoon Kristo. Kung iyon ang paniniwala mo na tao lamang ang Panginoon Kristo, incomplete yun. Incomplete na pananampalataya. Di ba? Kaya nga kung babalikan natin, kahit doon sa John 20:28, abay, nagulat daw si Tomas doon. Sinasabi nila, ng mga ngaral nila, kilalang mga ngaral, nagulat daw si Tomas. Pero kung babasahin mo yung sentence, mga kapatid, nung biglang nagpakita ang Panginoon Kristo, doon dapat nagkaroon ng pagkagulat. Bakit dapat doon ang pagkagulat? Kasi nakasarado ang pinto. Alam natin, makakapal yung kanilang mga pader, ang kanilang dingding. Mga parang sa tisa. Dati nga sabi ko, biga, tisa, mga tisa, di ba? Plus yung pinto nila makakapal. Yung kahoy. Nakalak. Biglang nag-appear ang Panginoon sa Kristo. Sa biglang pag-appear ng Panginoon sa Kristo, dapat doon yung pagkagulat. Ay, Panginoon ko, Diyos ko. At the same time, hindi mangyayari yun. Ang mga Hudyo ay hindi katulad natin. Ng mga taong secular na ginagamit na parang expression which is not supposed to be na ginagawa natin parang expression katulad sa atin, Sus Mariusip kapag may kidlat. Tingnan nyo yan John chapter 20. Yung pagkagulat dapat nangyari nung biglang nagpakita ang Panginoon, ang Panginoon sa mga alagad. Dapat doon kagad yung pagkagulat. Tapos, sinabi niya kay Tomas, sabi niya, Tomas, diba? Bagamat wala siya doon, hindi naniwala si Tomas sa kanya, sinabi ni si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko siya makita at maisuot ang mga daliri ko sa mga butas ng mga pako sa kanyang kamay at tagliran. Kaya nung magpakita ang Panginoon bigla, suddenly, nakasarado ang pinto, sarado ang bahay, suddenly the Lord appeared. Dapat doon yung pagkagulat, ay Panginoon ko, Diyos ko. Hindi gagawin ng mga Hudyo yun. Ay, Diyos ko. No. Sa Ten Commandments, mga kapatid, pinagbibilin yan. Thou shalt not use the name of the Lord in vain. That is why kung makita niyo palagi, kung minsan magbasa kayo ng Bible, Kingdom of Heaven.
kingdom of God, it's all the same. Pagit kingdom of heaven, it refers to God. Kasi ang mga Hudyo ay napakabanal sa kanila, hindi nila basta-basta binabanggit yung pangalan ng Diyos. Tapos sasabihin mo, nagulat, tapos sasabihin, Panginoon ko at Diyos ko. Tapos later reaction, ano yan? Basahin niyo yung John 20. Ang pagkagulat, duot ba lang sa pag-appear ng Panginoon? Pero nung tinawag sa si Tomas, Tomas, ipasok mo sa aking sa butas ng aking tagiliran at sa butas ng mga pako sa aking kamay. Dahil saka pala nagsabi si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko, my Lord and my God. Hindi, my Lord and my God. Hindi ganun, my Lord and my God. My Lord and my God. Hindi nagulat yung reaction ni Tomas. Affirmation yun. Kasi kung tingnan natin. Affirmation, a declarative statement of belief. Kasi, affirmative statement niya, affirmation, kasi noong nagpakita ang Panginoon sa Kristo, wala siya. Kaya nung nagpakita sa kanya ang Panginoon at ipinakita yung butas ng kanyang mga kamay at ng kanyang tagiliran, saka siya naniwala, my Lord and my God. Pero napalapas, biro mo palabasin, nagulat si Tomas, palabasin, niloklokan ng Panginoong Kristo ang Ama, sa kahanap nila ng translation. Tingnan niyo yung the majority of the translation, mga kapatid, na meron kayo, hanapin, subukan niyo kapag pumunta kayo ng St. Paul, ng National Bookstore, basahin niyo yung Hebrews chapter 1 verse 8. Diba? Ibig sabihin, it confirms na sinasabi dito ng Panginoon ngayon sa Ebanghelyo, you don't need, na kino-confirm ng John chapter 1 verse 1 to 3, at saka yung John chapter 14, at saka John chapter 10 verse 30, na God, the Lord Jesus Christ really is God, really ay Diyos. Kasi doon pa lang nga sa Messianic prophecy sa Isaiah 9:6. Basahin sa Bible nyo. Try to read your Bible. Kung hindi ka pa nakaranas magbasa ng Bible, kasi sabi na hindi naman kailangan na lahat ay bagnasang maging guro. Hindi naman kung magbabasa ka ng libro ay gusto mo na maging teacher. Di ba mga kapatid? Try to read it in your own. Di ba ang estudyante, di ba ang grade 1 lang, parang hindi pa sila masyado may libro. Pero pagdating ng grade 2, grade 3, lahat sila may libro. Pag magbasa ang teacher, magbabasa din yung estudyante. Okay, open your books at least, basahin niyo ito. Pero kung matanda ka na, binabasahan ka pa rin, spoon feeding ka pa rin kung ano yung dapat mong matutunan, something wrong. Di ba, mga kapatid? Kaya nga malinaw sa Colossians chapter 2, verse 9. Ang sinasabi sa Colossus, di ba? Ang sinasabi doon, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya'y naging tao. Take note of the word naging tao. Hindi sinabi na sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay kay Kristo na tao. Walang ganun. At saka kung the very nature of God is in Christ, anong kahulugan nun? The very nature, kalikasan. Kaya Colossians chapter 2 verse 9. Kaya nga, paano natin i-deny yan? Na mismo pa lang, actually, binasa na yan ni sino bang mga ngaral yun. Binasa na yan yung Isaiah 9:6, yung prophecy na yan. Ulitin natin ha. Okay. So, subukan nyo basahin sa Bible, mga kapatid. Kaya kailangan magbasa ka talaga kayo ng Bible. Kung hindi ka hindi ka maunawaan, then hindi ka dapat din kaagad mag-jump into conclusion. How can I reconcile this? Halimbawa, may binanggit doon. Halimbawa sa atin, binanggit dun sa, di ba sinasabi lagi, in John chapter 8 verse 40.
Bakit ninyo ako babatuhin, akong tao na nagsasaysay ng katotohanan? Tao. Hindi tayo doon. Hindi tayo magulat doon. Hindi tayo mababagabag doon. Kasi alam natin na doon pa lang sa pasimulan ng Ebanghelyo ni San Juan, sinasabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He refers to the Word, was with God in the beginning. Kaya nga He, ang ginamit, it refers to Jesus Christ. Hindi ginamit na it na pronoun, kundi He ang ginamit na pronoun. He was with God in the beginning, and without Him, nothing is created. Then sa verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we saw His glory. Nakita namin ang kanyang kalwalhatian. Bakit nila nakita? Isa na yun, yung sa Matthew 17, dun sa Transfiguration, mga kapatid. Na kung saan nag-transfigured ang Panginoon. Ipinakita niya yung kanyang kalwalhatian. Okay? Kaya, hindi natin pwede ma-deny. Kaya nga mayroong babala, mga kapatid. May babala dito. Ito babala ng mga kapatid. Sa 2 John, ikalawang sulat, 2 John verse 7. Sabi rito, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Kristo'y naging tao, ang gayong mga tao ay magdaraya at antikristo. Take note of the word, Kapag ang profession of faith mo is different from this, dito sa 2 John verse 7, ang sabi dito, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Jesucristo'y naging tao, ang gayong mga tao ay magdaraya at antikristo. Naging tao. Kung ang composition sana ng statement, mga kapatid, dito sa 2 John verse 7 is ganito. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Jesucristo ay tao lamang, ang gayong mga tao ay magdaraya at antikristo. Yan. Kung ang profession of faith natin is, kung ang sinasabi kasi ang sinasabi dito, mga kapatid, ito, ulitin natin, para hindi malito. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya, ang mga taong hindi nagpapahayag na si Jesucristo'y naging tao, ang gayong mga tao ay magdaraya at antikristo. So kung ang statement ay ganito, yan yung una, yun yung original na nakalagay dito. Pero kung ang statement ganito, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga taong magdaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Jesucristo ay tao lamang, ang gayong mga tao ay magdaraya at antikristo. Tayo yun. Tayo yun, na mga Katoliko, at iba pang mga nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao. Kung yun ang sinasabi, tayo yung tatamaan. Kung hindi natin pinapahayag na si Kristo ay tao lamang, tayo yung tatamaan ni 2 John verse 7. Pero ang sinasabi dito, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga taong magdaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao, ang gayong mga tao ay magdaraya at antikristo. So you see? So ibig sabihin, it supports. Itong verse na ito nagsusuporta at nagbababala. Nagsusuporta dun sa sinasabi sa Isaiah chapter 7 verse 14 na ang berhen ay maglilihi at magdadala ng sa kanyang sinapupunan ng isang lalaki at pangangalanan ng Emmanuel. Then, naintindihan natin bakit Emmanuel? Kasi yun pala yung sinasabi sa John chapter 1 verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us. Naging tao. You see, mga kapatid, and the Word became flesh and dwelt among us. Kaya pala sinabing Emmanuel. Kasi
kasama natin ang Diyos. Then, pinaliwanag lalo ni Propeta Isaias sa Messianic prophecy sa Isaiah chapter 9 verse 6, sapagkat ipanganganak, inulit yung patungkol sa ipapanganak, sapagkat ipanganganak, okay? Ipanganganak, ulitin natin kasi nabasa natin kanina, pero ulitin natin ulit, kasi inuulitin nila ito lagi, tinitwist nila sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki, at siya ang mamamahala sa atin, siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Si. Kapatid. Malinaw. Kaya nga, naging tao. Bakit ginamit yung term naging tao? Kasi he has other nature prior siya maging tao. Ano yun? Ang linaw naman doon sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8. Di ba anong sinasabi doon? Sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8, magpakababa kayo katulad ni Kristo na kahit siya ay Diyos. Hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus hinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos at namuhay na katulad ng isang alipin. Paano nangyari yun? Kasi nagkatawang tao siya. John 1:14. At saka yung Colossians chapter 2 verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya'y naging tao. So you see, mga kapatid. So we cannot deny that Jesus indeed is God, because God Himself in Hebrews chapter 1 verse 8 called Him as God. Your throne, O God, is forever and ever. At binasa nga natin yung parallel niya sa Psalm 110 verse 1. Saka yung sa Psalm 45 verse 7, di ba? Meron din doon. Sahin natin mga kapatid. Sa Psalm 45 verse 7, isa yun sa parallel niya. At makita natin yung ibang other references na hindi ang Ama ang niluklukan ng Panginoon sa Kristo. He sits at the right hand of the Father. Okay. Dito sa Psalm 45 verse 7, inulit, meron pa ditong cross-reference nung Hebrews chapter 1 verse 8, maliban sa Psalm 110. Meron pa dito, your throne, O God, stands forever. Your royal scepter is a scepter of justice. So you see? So wala kang makitang reference doon sa Hebrews chapter 1 verse 8 na ang Ama ang niluklukan ng Panginoong Jesucristo. Sa kanan siya lumuluklok, hindi ang Ama ang kanyang niluklukan, mga kapatid. So therefore, yung Hebrews chapter 1 verse 8 na sinasabi, your throne, O God, is forever and ever. Tinawag ng Ama ang anak na Diyos. Kung kaya't, maging yung mga anghel doon sa Hebrews chapter 1 din, sinasabi na maging ang mga anghel ay inutusan na sambahin ang anak ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo. You see? Mga kapatid. So maybe that is by now, mga kapatid. Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Nawa, maintindihan natin na ang Panginoon Jesucristo ay hindi lamang tao. Kapag tao lamang ang paniniwala natin sa Kanya, incomplete na paniniwala yan. Hindi buo. Tayo na mga Katoliko, naniniwala tayo na ang Panginoon Jesucristo, yes, naging tao, but sa Kanyang pagiging tao ay taglay-taglay niya pa rin ang Kanyang katangian, ang Kanyang kalikasan bilang Diyos, katulad ng sinasabi sa Colossians chapter 2 verse 9. Kaya nga yung maging yung nire-recite natin palagi doon sa after na, di ba, pag after natin na ngayon, dasalin natin ang panalangin, tinuro sa atin ang ating tagapagligtas. Then after that, di ba, may prayer yung pare. Sasabihin ng pare, as we wait, ito sa Titus chapter sa Titus, mga kapatid, sa Colossians
Titus chapter 3 verse Titus chapter 2 verse 13, ang sinasabi dito, samantalang hinihintay natin ang ating inasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa kanyang kaningningan. Kaya nga binanggit din natin yung kahapon doon sa Revelation chapter 1 verse 7 and 8. Na kung saan sa kanyang pagbabalik ay makikita ng lahat ng lipi sa balat ng lupa. At iiyak ang lahat ng lipi sa balat ng lupa, magkagayon nga amin. Then sinabi niya doon, ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi niya, sa kasalukuyan sa nakaraan at siyang darating. You see, mga kapatid. So, shalom. That is by now, mga kapatid. So, therefore, ang Panginoong Kristo ay sinasabi ng banal na kasulatan ay siya nga ay Diyos. Sapagkat kung at the same time, kung ang pagkilala mo sa Kanya ay hindi Diyos, yung dugo niya na itinigis dun sa krus ng Kalbaryo, walang saysay. Kahit ilang litro pa yung dugo niya na itinigis sa krus ng Kalbaryo, kung tao lang siya, yung dugo niya ay baliwala, mga kapatid. Yan yung sinasabi natin. Baliwala, nonsense, baga. Kaya ngayon sinasabi sa 1 Samuel chapter 2 verse 25 at saka Psalm 49 verse 7 to 8. Sinasabi dun sa Psalm 49 verse 7 to 8, sabi niya, ang sinasabi doon, sapagkat, ang sinasabi sa Psalm 49 verse 7 to 8, sabi niya, hindi natin matutubos ang ating sarili, hindi natin kayang bayaran ang ating sarili. Sinasabi sa Psalm 49 verse 7 to 8, mga kapatid. So kung tao lang ang Panginoon Kristo, paano makatutubos yung kanyang dugo? Kaya, that is why the Lord Jesus Christ was sent to by the Father para iligtas tayo. Kasi hindi tayo matubos ng kahit anong kayamanan, anong pera, o kahit ng anong klaseng dugo ng hayop, kundi ang dugo lamang ng Panginoong Kristo. Yan yung sinasabi sa Mark 10:45 at saka yung sinasabi sa Acts 20:28. So, that is by now, mga kapatid. Shalom, maraming salamat and God bless sa ating lahat. And ingatan ako tayo, Panginoon. Blessed weekend. Ingatan tayo ng Panginoon. Ligtas tayo sa mga mabibigat na mga pagsubok, malulubang karamdaman, sa stroke, sa cancer, sa hypertension, sa kidney failure, or ano pa man, mga kapatid. So, shalom. May God bless us and keep us safe and sound. So, signing off, my dear brothers and sisters.